Hi guys, may gabi sa tanan. So ito nga, andito ako ngayon sa kusina namin kasi tinatrabaho ko itong mga apples na nabili ko doon sa Haviki Ruwaka Paika or yung sa Haviki sa Waste Food Place. So ito yung mga apples na nanggaling doon. Hinati-hati ko na siya. And nilagay ko siya dito sa pot. Ano bugat? Bugat kayo guys. Ayan siya. Oh, ayan. Andito siya sa pot guys. Na steamer pot ito siya guys. For making juice. Usually, yung ginagawa kong juice sa mga fruits and vegetables na nakukuha namin doon sa Haviki is ginagamit ko sa juicer. So, ang gagamitin ko this time is yung slow juicing or yung gagamitan siya ng steam. So, ito yung traditional na juicer na ginagamit namin dito sa Finland na kinoconnect namin siya doon sa different layers of pot. Tapos, merong middle layer na kung saan doon makokollect yung juice niya. So, ito-try ko siya this time. Kasi tinatamad ako na gumamit ng aking juicer kasi sobrang daming hugasin after. Ito din naman sobrang daming hugasin. But the thing is, never ko pa siya na-try na gawin ito. So, let's try kung ano ba yung magiging kalabasan ng juice. Kung kagaya ba siya ng juice na binibili namin sa store. So, ito siya guys. 3 layers ito. So, ililift ni Nico yung middle layer. So, yung bottom part, andyan yung water. Varovasti. Andyan yung water guys. Na pakukuluan natin yan siya dyan. Tapos, Nico will place the middle layer. Put the middle layer, Daddy. Mä luulen, että se tulee ensin. Joo, ei. Noni? So, this is the middle layer. And, yung loob niya is ganyan, no? I don't know if you can see it very well. We don't have a very good light here. So, ito yung middle layer, guys. Kung saan meron siyang butas dyan sa gitna. It's releasing the steam from the water na kumukulo. Tapos, itong middle layer, guys, naka-attach dyan yung hose na meron siya nitong tawag nito, clipsy or yung thong. Ano ba tawag? Pinseti. Nakalimutan ko na ang tawag dito sa English, guys. Basta pang-ipit ito siya, pero inopen na lang siya ni Nico kasi para diretso na lang yung juice. Pero definitely, i-close ko yan. Hindi ko ma-close. Wala akong tagahawak na aking camera. But yeah, i-close ko yan siya mamaya. So, ito na yung top layer. Andyan yung mga apples. Tapos, mag-produce yan siya ng juice mamaya. So, i-extract niya lang yung juice through steaming. So, this is a long process compared doon sa juicing machine. Ito is a slow process ito guys kasi through steaming siya. Ganito din ang ginagamit nila kapag gumagawa sila ng juice sa mga grapes and other kinds of fruits. Pero never ko pa siya na-try. So, let's try this time. Kung magiging kagaya ba siya nung juice na binibili namin sa store. Na magiging parang clear talaga siya no liquid. So, i-check natin guys kung ano nangyari dito. Maging successful ba i-touch or hindi. Pero yan na nga siya guys. Yan o, nag-swollen na siya. Nanghubag na siya guys. So, may extract na yung juice dyan sa apple. Tapos, mahulog na yan siya dyan sa middle layer. Tapos, kapag na meron ng juice guys, pwede na itong i-open. Itong clip dito. Tapos, i-drain na natin siya. Lalabas na yung juice niya. Guys, akong gisilip. Mauna na siya, oning kuyos na siya. Diba kanina sobrang puno ito? Pero ngayon, yan, nag-shrink na yung ning kuyos na yung fruits, guys. Yung apples. Pero tumutulo pa rin yung juices niya. So, hayaan ko lang siya dito sa gilid lang ng stove. Tapos, i-drain natin siya mamaya. So guys, ito na yung juice. Let's open it. Oh yeah, this is really juice now. Thank you, Daddy. So this is the juice now, guys. So this is the real apple juice na talaga na wala siyang pulp. Sobrang marami ito. Mainit pa siya. So tanggalin ni Nico yung taas. Kasi yan siya na part is
Ano na yan? On sielläkin, mutta... Yeah? Yeah? This one is already empty now. Joo. Yeah. It's empty. Tää voi heittää pois. Yeah, we can throw that for the compost pit. Since mainit pa ito guys, hindi pa namin to maiinom. Pero, we'll keep it cool sa room temperature para malagay namin siya sa ref. And meron na kaming apple juice. Guys, ito na yung juice. Kagaya talaga siya ng juice na binibili namin sa store, yung naka-box. So, dapat pala, pag gumagawa na lang ako ng juice, ganituhin ko na lang talaga siya. Mainit pa siya guys, kasi galing pa siya doon sa steamer. Ito na yung mga sibuyas and bawang na galing doon sa Havikiri Waka. Tingnan nyo, sobrang dami. So, ang ginagawa ko guys, kinakat ko siya. Para saan ko siya gagamitin. So, usually, ginagamit ko siya for stew and for yung mga gisa-gisa. So, ito is pang stew ito, guys. So, nakagawa na ako ng dalawang supot. Ito na yung dalawa. Tapos, marami pa rin dito. So, ilalagay ko to sa freezer para ready na siya. Kapag kailangan ko, diretso na lang siyang gagamitin. And ito yung mga panit-panit niya guys. Yung iba tumubo na. Mayroon ng dahon ng sibuyas pero hindi ko na yan siya gagamitin. So ilalagay na yan siya sa compost pit. Pero ito pa nga guys, sobrang dami pang kailangang hiwain. And kailangang balutin. So malaking savings din ito kasi mahal din ito kapag binili na sa store na ganito karami. And ganito karami lagi ang nakukuha ko. Every week din talaga doon. Or every 2 weeks na napondo siya guys dito, napupuno yung isang tray ko. Nakagawa na ako ng 6 na bags guys para sa stew or para sa sabaw ng mga sibuyas. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6 bags yan siya. Maramihan kasi ako gumamit ng sibuyas guys kapag sa sabaw or sa stew. Kaya ganito, kaya malalaking cuts din kasi yan siya. Pero pag naluto yan, maliit na lang yan siya guys. Pero marami pa rin natira dito. And sobrang dami para sa bio waste. Of course, yung mga sides ng sibuyas na nagkaganito na siya guys, hindi na namin yan siya ginagamit. So, diretso na yan siya sa bio waste. Tapos, meron pang mga garlic dito. Bibili siguro ako ng olive oil para ilagay sa olive oil itong mga garlic kasi sobrang dami. And magluluto din siguro ako ng pansit today para merong pagkain dito sa bahay. Pero itong mga sibuyas na pula, hindi ko siya hinahalo dun sa puti guys kasi baka mag-discolor. Mas mabuti na yung nakaseparate siya. Ayan. Ito parang hindi na, ito parang okay. Pero pag nabalatan to guys, yung sa gitna niya, okay pa yan. So meron pa ditong ginger. Ito may ginger pa dito guys. Parang yung kulubot, nagidnew siya ba. Pero okay lang yan siya. Okay pa man yung sulod niya. Pwede pa yan siya magamit pang sabaw. Guys, maayong buntag. Andito kami ngayon sa Lahati kasi punta kami ngayon doon sa Toivon Keskus or yung Hope Center na Kirpituri kung saan ako nakabili ng 7 euro worth na bag ng mga goods or yung ukay-ukay. So meron kami mga gamit dyan sa likod na gamit namin sa bahay na hindi na namin kailangan, like mga pots, mga pangkusina na dati inisip ko is ipamimigay ko or ibibenta ko pero hindi ko na lang siya ibibenta guys. Ibibigay ko na lang siya doon sa Toivon Keskus or sa Hope Center para magamit din nila. So andito kami ngayon sa Lahati, papunta tayo doon and sobrang makapal ang snow dito sa city guys. Nag-snow na naman. Tumigas na naman yung yellow. Ganun lang talaga dito. Mag-melt siya, tapos mag-frozen na naman ulit. Tingnan nyo yung snow sa labas, guys. O, sobrang makapal pa rin talaga siya. Lilinisin nila yan kasi sa city usually, tinatanggal nila yung mga snow para magkaroon ng space para sa mga cars. So, andito na tayo guys.
Ito na yung Toivon Keskos. There, Kirpis Aoki. Oliko se? Tuolla. Joo. Kirpis Aoki. Näitkö? Täällä nyt on vaan näitä ihmisiä. Niin. So, yung kirpis nila guys is andito siya sa baba. So guys, ayun na, nabigay na namin sa kanila yung ukay-ukay. Gulo na aking buhok. Yan talaga yan ang pagmumukha ko guys. Wala talaga akong suklay-suklay. Tamad manuklay ba? Ganito ka-tight dito sa city guys ng lahat eh. Yung parking ng car and yung driving road is like so tight. Tingnan nyo. Kaya tinatanggal talaga yung mga snow na yan. Tapos sa city din talaga. Sobrang sikip guys. Ahadas. Ahadas paika. Ahadas tiye. Very narrow road. Tingnan nyo yung snow. Gabundok na yung snow guys. Napaka-narrow ng road dito guys. Uy, papunta ng parking. Nakakatakot. Kaya hindi talaga ako pumupunta dito na mag-isa. Kasi takot ako guys na mabangga ako. Ano ko yung sasakyan ko guys. Mga gasgasan ko ba. Kaya nagpapasama talaga kami kay Nico kapag may kailangan kami dito sa city. Oh, there's a very nice old car, Nico. Oh, it's a Mercedes. It's a nice Mercedes car. Ang ganda ng old car, guys. Kakatakot naman yung parking nila dito. Napaka-tight ng space. Kahit sa Helsinki, guys, napaka-tight ng spaces ng mga parking. Pero dun sa amin Koski, kahit saan ako mag-park, pwede. Pero dito, napaka-tight ng spaces talaga. Andito kami sa Sinsay ni Anika guys. Tingin-tingin lang kami dito ng mga binibenta nila. Habang si Nico is andun sa toilet. Ang daming nilang sale pero wala naman kaming planong bumili ng anything. 6 euros. Pero yung quality kasi ng mga product dito guys, hindi siya ganun katitibay unlike sa H&M. Meron din sila mga pang kitchen items dito guys. So, maganda tong mga containers na ganito. Oh. Bili kaya tayo. Lalagyan ng ating mga anik-anik sa bahay. Magkano ba to? 350. Daddy, this is cheaper than in Karkainen. Yun ang mas maganda. Daddy, can you get me that round one maybe? Yeah, let's see that. How about the other one? Oh, can you try to open? Is it tight? It's tight? Tai ei se mun mielestä ihan hyvä. No, niin. How about the other one? Can you look? The square one? Is it tight? Why you smell it? Is there food inside? What is that, Daddy? Huh? It's a candle? So, ito yun lang yung binili ko, guys. Lalagyan ko ng anik-anik sa bahay or ng chili oil. Wow, nami. Sa
So, mag-coffee lang kami dito, guys. Tapos yung kay Anika, pula niya. Yeah. What do you have, Nico? Pulaya kahabi. Andito kami sa Sinuhe, guys. Ito yung bake shop na yung mga breads nila na oversupply or yung kahapon nila na baked tapos hindi siya nabenta. Yun yung dinodonate nila doon sa Habiki. So, isa ito sa mga place na nagbibigay ng mga pagkain sa church and doon sa Habiki Ruwaka Paika kung saan namin binibili yung mga pagkain for 10 euros. Sana meron din ganito sa Philippines na yung mga bakeries and mga stores is hindi nila sinasayang yung mga pagkain ng tinatapon, di ba? At least merong place kung saan pwede i-benta or ipamigay yung mga pagkain for free. Pagdating nga namin ng bahay, guys, sobrang naging busy ako. Yung mga kamatis na nabili ko doon sa Habiki Ruwaka is naipon talaga siya sa ref. Nagtanong ako doon sa ninang ni Anika, guys, kung paano niya sinustore yung mga kamatis niya. Sabi niya, mas maganda daw na i-bake daw siya, lagyan ng olive oil, tapos ng onion, tsaka garlic. So, yun nga ang ginawa ko. Nilagay ko siya sa oven, tapos binake siya for 1 hour to 2 hours. Pagkatapos nun, nung lumamig na, ayan na, binlender ko na siya. Pagkatapos nun, nilagay ko siya sa mga containers para ma-store siya sa freezer. Kasi marami itong kamatis, guys. Hindi siya magagamit na one time lang. So meron akong ready-made na tomato sauce. Pagka-dami-dami ko rin talagang mga garlic, guys. So yung naisip ko na gawin sa garlic is store talaga siya. So gumawa ako ng chili oil para pag nagluto ako ng siomai is meron akong ready-made na chili oil. Kasi hindi naman yan masisira agad-agad. Hala, grabe jud akong tinagtaray ani, guys, kay manual jud ni, wala jud tay machine ani. Tapos yung mga chili din pala, guys, na nabili ko din sa Habiki Ruwaka, yun ginamit ko rin yun sa paggawa ng chili oil. Diyan pa rin ako sa iron stove namin nagluluto kasi para makatipid na rin ng kuryente, di ba? At same time, pinapainit niya yung bahay namin. Tapos sa taas, pwede magluto. Nilagay ko nga lang dyan yung oil, tapos yung garlic, guys. Tapos pinabrown-brown ko ng konti. Tapos nilagay ko na rin yung chili. Yung amoy nito, guys, is grabe, napakatapang. Suksok jud kay siya sa ilong ang iyang kahalang. Nilagyan ko rin pala yan ng konting asin tsaka konting paminta para merong lasa-lasa lang. Sobrang dami talaga naming fruits dito sa bahay, guys. Kaya ang usual na ginagawa talaga namin dito is juice talaga namin siya. Pero usually yung mga kiat-kiat or yung mga strawberries or yung mga grapes, yun mabilis talaga yun nauubos. Hindi yan naabutan ng kinabukasan, guys. Isang araw lang ubos na yan. Pero yung mga apples kasi, guys, napakarami. So, yung ginagawa talaga namin dyan, ginujuice talaga namin. Sa mga department stores dito sa Finland, meron ka rin talagang mabibili na fresh, na squeezed juice. Pero yun, guys, napakamahal. Kasi parang 3 or 4 euros yata yun pag 250 ml. Tapos 5 or 6 euros kapag half a liter or 500 ml. Pero ito, guys, grabe. Sobrang daming juice talaga na nagagawa namin. Galing dun sa mga fruits and vegetables na nanggaling sa Habiki Ruwaka. Pagkatapos ma-squeeze ng juice, guys, is sinasala ko rin talaga siya kasi hindi talaga maiiwasan na merong mga extra pulp na masasama doon sa juice. Gustong-gusto namin to sa bahay yung squeeze juice kasi napaka-healthy niya, guys. Tapos napakatamis niya kahit di mo siya dalagyan talaga ng sugar kasi yung fruits itself napakatamis. Of course, yung mga tinapay, guys, na nabibili namin sa Habiki Ruwaka, kinakain talaga namin yan. Ginagawa naming sandwich and usually yan yung breakfast and dinner namin.